Isa ang kape sa mga paboritong inumin ng mga Pilipino. Mula umaga hanggang merienda, hindi pwedeng mawala sa bawat hapag ang isang tasa ng kape. Ngunit sa patuloy na pagdami ng mga nahuhumaling dito, hindi na sapat ang simpleng black coffee na dadagdagan na lamang ng gatas. Ngayon, mas patok na sa panlasa ng mga consumer ang mga experimental na timpla at kakaibang kombinasyon ng lasa. Isa si Jaira Geronimo sa mga kabataang may hilig sa kape. Ang pagmamahal niya sa inuming ito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang magtayo ng sariling negosyo. At sa gitna ng mga naglilipa ng coffee shops, ang kanilang edge ay ang pagiging authentic ng kanilang mga inumin. Tunay na Vietnamese-style coffee. Iba-iba yung lasa talaga. Iba yung lasa. Parang mas sa Vietnamese kasi, parang balance. Hindi kagaya sa iba. Ibang beans na gamit. Parang iba yung tapa. Bagamat may mga online buyers, isa pa rin sa mga hamon na kinakaharap ni Jaira bilang coffee shop owner ay ang hindi consistent na daloy ng benta, lalo na sa harap ng matinding kompetisyon at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Actually, hindi din naman talaga maiwasan na kunwari may nagtayong ibang ibang coffee shop sa paligid lang din namin. May time talaga na bababa ka. So, may time na bigla kang mahina yung sales. Pero, tiyaga lang, pray lang talaga. Ibibigay naman ni Lord kung ano yung talagang dapat na sales mo. Yung pagtaas lang talaga ng mga products na ginagamit namin, yun talaga. Kasi syempre, gusto mo din ma-serve sa tao na mura lang at the same time quality. So yun siguro yung hamon kung paano kami magtataas kung kailan. Higit pa sa kape, ang madalas na dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga customer ang isang coffee shop ay ang ambience nito. Isang espasyo kung saan maaaring mag-unwind, mag-relax, at madalas ay maging produktibo. Yes, actually, naghahanap ako ng bigger space na may parking lot din. Sa panahon ngayon, kape na ang naging isa sa pangunahing consumer beverages sa bansa. Pero para kay Jaira, paano nga ba ang tamang pagsisimula ng sariling coffee shop? Galingan nyo. So, yun, pag gusto nyo magtayo ng coffee shop, make sure nyo lang na matatag yung loob nyo. Kasi hindi talaga biro magkaroon ng business. May time na super baba yung sales, may time naman na super high. So, dapat, hindi ka mapanghinaan ng loob agad. Tapos, try lang ng try. Yes, ma'am. Actually, nung nag-start din naman kami, siguro 6 months, puro 10 cups lang kami, 10 cups of coffee. So, yun, nagtiyaga lang din naman kami ng nag-wait, tapos mas pinasarap namin yung mga foods namin. Then, ang mapapayo ko lang, kunwari once na may hype na product, huwag agad-agad na ilalagay sa menu. Kasi syempre, hype lang yon. So may time na hindi na yun yung hype next time. So ano na naman, magdadagdag ka na naman. So hindi mo naman mababalance yung option. Kumbaga wala kang signature product na binabalik-balikan sa'yo. So yun. Ang kape ay higit pa sa isang inumin. Parte na ito halos ng kultura ng mga Pilipino. Sa bawat tasa, nagkakaroon tayo ng pagkakataong magpahinga, mag-isip, at para kay Jaira, magsimula ng bagong kabanata. Para sa kanya, ang bawat tasa ng kape ay nagsisilbing paalala na ang mga pangarap ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. At sa bawat higop ng mainit na kape, may bagong pag-asa at oportunidad na naghihintay.